But Yusek, is the President inclined to call for a special session? So you said he will act immediately, no, if there's a request. So magre-request sila. Is he inclined to call for a special session given that kahapon he was worried about the hampering of the legislative work? Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session? Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa. Salamat po. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw sa Zaldico, and claimed that he, along with the former Congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residence of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito? Anong ebidensya? I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president. Pakita mo na nila yung ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13. Ayusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his 5th State of the Nation address, but the situation at the Senate shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention. Maaari maapektuhan pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliranin nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. So sa ngayon sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yusek, follow-up. Kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla sa Senado. And alam po natin, nung pong tayo na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado, hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. So, matotolerate po kaya ito ng Pangulo? Hindi. So ano po kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito? Umayos kayo. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times. Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the President that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refuse to recognize the constitutionality of the process and they refuse to yield? Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala na Acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian.
Ma'am, on slightly off-topic follow-up. Kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, nakaapekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this? Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakakaapekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI. Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DILG Secretary kung bakit nandoon po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po? Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tignan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan. But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod na makapasok sa Senate and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing. Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate? Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano? So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat na masunod? Majority o minority? Kung merong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avellino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter," referring to Avellino with 11 votes, "as the rightful president of the Senate, that office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avellino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po. Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin? Ang Gatchalian wing o ang Cayetano wing? Kasasabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So does that mean At ito'y base sa Avellino versus Cuenco case. At ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law. So hindi na po kinikilala ang Cayetano wing ng palasyo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps.